Wala silang mga natural resources na ito lang, itong mga puno na ito, hindi mo pwedeng galawin dahil sa kanya na lang ang may yan lang may pagmalaki nilang mga ano nila, yung kalikasan, yan lang. Yung mga snow na yan, mga huni ng ibon, yung mga isda dyan na mayroong nakapunting isda dyan, yan lang. Ang Andorra, may snow lang, pero kumpara sa Pilipinas, napakayaman ng Pilipinas sa kalikasan. Kaya, di ba? Kumbaga napakabalat ng Pilipinas dahil biniyayaan tayo ng Diyos na marami ng mayaman tayo sa kalikasan. Hindi tayo basta-basta magutom dahil naikutan tayo ng dagat, maganda ang lupa, kung masipag ka magtanim, meron na makapagtanim ka, maraming nasa question lang yan ang kasipagan maraming lupa, mas magandang lupa, question lang yan sa kasipagan ng tao kung magtanim ka ng putas, gulay, mag-ano ka ba ng mga hayop, mag-alaga ng mga hayop, hindi ka magugutom, hindi ka mamamatay sa, hindi ka mahirapan. Dito, tingnan mo naman sila, ganitong lugar nila, pinilit nilang naghanap sila ng paraan na umulad sila. Kaya tingnan mo, wala na sila ibang resources kundi yung snow. So ang ginawa ng gobyerno ay i-improve nila yung ski resources ng kabundukan, inayos ng gobyerno kasi yun na lang ang of income nila, wala na masyado. Then nung dumami ng ski resort nila, yun nagsimula na rin magnegosyo ang mga tao. So tinutulungan ng gobyerno ang mga tao na makapagpundan ng sarili ng negosyo. Yun ang maganda dito sa Europa tinutulungan ng gobyerno ang mga tao na maging self-sufficient, namulan ang buhay. Kaya unang panahon daw sa kanila, ang mga tao dito ay farmer lang, talagang mahihirap ang mga tao dito. Talagang ang mga bahay nila, so kung titignan namin sa mga picture, talagang mahirap ang mga tao dito. Karamihan ang mga tao dito ay galing sa Espanya, galing sa Pransya, kung saan lugar ang magaling. Ang iba dito, bakit nagkaroon ng mga tao dito? Kasi nung panahon daw ng gira, tumakas sila dun sa syudad, pumunta sila dito yung mga olds nila, pumunta dito, nagtago dito sa Andorra, na kung isipin mo, dito sa Andorra ng panahon na yun ay walang kakainin. Ang nakikita lang daw dito ay mga kahoy, mga wild na kunting puta, saka yung para mga kuhol. Yan, makikita mo doon dyan sa mga tanim-tanim, mga kuhol. Pero wala nang iba. So talagang ang mga tao dito ay nagdanas ng sobrang hirap noon. Wala pang kasada, talagang kabundukan. Nung matagal na panahon bago yumaman ng Andorra. Ang sabi nila, ang mga tao daw dito noon, lumalakad daw sa isno ng kabundukan para lang makapunta, makapamili ng napakalayo. Kasi nga, wala pang pira ang pupunti ng tao at hindi pa talaga ang gobyerno noon, hindi pa develop. So, dandahan, itong Andorra ay tinulungan ng France at Spain kasi sila ang mayaman at saka ang sabi nila, ang Andorra noon ay pinagagawa ng France at ng Spain. So, kaya nga dito ang post office nila ay dalawa. May French post office saka Spanish post office. So, noong unang panahon na hindi pa ma-establish ang Andorra, financially tinutulungan ng French at ng Spain ang Andorra. So, yung mga tao nun dito, tinutulungan na sa pagtatanim, may kapital sila may ayuda sila mula sa gobyerno. Pagkatapos to, pag nasira dahil yung pananim nila, hanggang may mga snow o bagyo, binibigyan sila ng ayuda ng gobyerno financial. Yun ang maganda dito. Tapos, noon daw, nung dandahan, ang gobyerno ng mga bangko dito, ang pautang sa mga Andorrano, yung mga citizen talaga dito, para makapagpapatay sa mga negosyo nila. Kaya, unti-unti ang mga tao na kapagpatay ng negosyo
negosyo. Then, sa negosyo nila, dahil sila nakapagpatay ng bahay. At yung iba nakapagmula sa maliit na negosyo, dumami ng dumami, nagpatay sila ng hotel kasi katagalan dumami ng dumami. Ang tao na pumasok sa Antura, naghahanap sila ng boarding house o yung lodging house. Kaya nakaisip yung mga tao, pwede nag-negosyo sila, tapos mga tindahan, then nakaano sila na, balagi maya may naghanap ng matutuluyan ng mga lodging house. So, yung iba, nagtayo lang muna sila ng mga simpleng mga lodging house, ganoon, mga simpleng lodging house, hanggang nung magkatagalan na kaya na nilang umutang sa bangko ng malaki-laki na kaya nilang bayaran sa pamamagitan ng nila negosyo, yun hanggang umangat ang ano. Tapos ang gobyerno naman sa parte nila ay tinutulungan nila yung in-improve nila ang mga kalsada, ang mga lahat ng mga light, ang mga pailaw sa kalsada, ang gobyerno nag-ayos, inayos nila mga kalsada, ang mga inayos silang mga koleksyon ng mga basura, tapos inayos nila yung mga traffic, ano sila ng mga pulis para masyado silang dito sa traffic, yung safety ng mga tao na nilagyan nila lahat talaga ng mga safety signs sa mga kalsada para maiwasan ng mga aksidente. Nilagay din sila ng mga traffic officer. Tapos dito ang mga gobyerno talagang inaayos nila yung mga sidewalk ba? Yung sidewalk na dinadaanan ng tao, parang tao makadaan, yung mga walang sasakyan, merong daanan para hindi madisgrasya. Katulad din dyan, yung mga tao na gustong mag-stroll ba, yung mag-walk, ang gobyerno mismo naglalagay ng mga daanan din sa mga gilid ng bundok, nilang gawa ng daanan, doon mag-walking ang mga tao dyan. Diyan, papasok dyan sa mga bundok-bundok. Ang gobyerno ang gumagawa. Kumbaga, ang napakalaki na ng gobyerno dito dahil inaano nila na walang masugatan, na makakalakad na ito mga tao, yung mga walang kakayahan bumili ng sasakyan ay mag-hike sa kalsada na hindi lang silang dadaanan na hindi sila mag-disgrasya. Tapos, pagkatapos na mais, ang gobyerno nilagay sa kalsada na malinis ang kalsada at yung mga nilalagyan nila ng asin para hindi mag-slippery yung kalsada at the same time ay maano agad, matunaw ang snow, hindi siya kumakal. Kita akong kamera. Ano bang kamera? Hindi, kita pala kong kamera. Nakita siya sa kamera. Magulog ka mo. Dapat yung siya na ito. Lagi po, hindi siya, pag ano lang, hindi siya sa ano, hindi siya magunit. Kung gusto magunitan, dili, pwede. Nilisot. Akong galing ko. Pag ano lang din siya, dahil, nakita mo ka. Wala na siya kanina na. Nakay dito. Wala ako magkita kayo.